Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, maganda po ang topic natin ngayon. The scariest time sa Philippine stock market. Kailan nakakatakot at kailan maganda ang stock market at ano ang gagawin natin sa lahat ng panahon. Yan ang pag-uusapan po natin. Alright, so guys, no? Marami pong takot sa stock market po today. No? Sa totoo lang, marami pong natatakot po talaga. Wala po, marami po kakilala, nasa cash po sila ngayon. And actually po, marami po minamak, iniinsulto yung mga tao na may stock position ngayon. No? Talagang ang dami ko na nababasa, nang iinsulto talaga. Ayan, invest na invest sa stock market. Pero sa totoo lang po, sa market condition po natin ngayon, I am in a happy place. Masayang masaya po ako kasi ngayon ko lang po na-experience, no, sa tanang buhay po na nag-i-invest ako sa stock market. Ngayon ko lang na-experience na para kang pwede kang kumuha ng dice. Isulat mo doon kahit anong stock, isulat mo doon, i-roll mo, kung ano lumabas doon, bilhin mo, kikita ka. sa tingin ko kahit random mamili ka ng kahit anong stock, mamili ka 15-20 stocks sa ngayon, I think po later on after a few years sigurado po at least 30-50% kikita po tayo. Yun po ang pakiramdam ko po, no? Again, opinion ko po, pakiramdam ko lang po yun, and not only 30-50%. If you choose well today, I think, no, ang laki ng chance na kumita po tayo ng 100% pataas kung if we choose well right now. So right now, hindi po ako takot. Actually, ang scariest time for me po talaga, nangyari po ito noong 2018. Ano po nangyari noong 2018? Halos humalik po tayo sa 9,000. Kung hindi po ako nagkakamali, humalik talaga to ng 9,000 ng ating PSE index noong 2018. Doon ako natakot. Kasi ito yung time na lahat ng tao kakilala ko, ang dami sa Facebook, labas ng labas sa feed ko, nagko-congratulate. Lalo na yung mga financial advisor na nagbebenta ng mga, alam nyo na, ng mga investment product, kino-congratulate nila mga kliyente nila. High five, congrats, high five, congrats. Yan ang time na natakot ako, nagpanic po ako. Noong time po kasi na yun, meron ako mutual fund sa bangko. May mutual fund ako na inumpisahan ko noong 2012. Takbo agad ako sa bangko. Natakot talaga ako. Niliquidate ko yung mutual fund ko, winidraw ko. I think ang pinasok ko na pera noon is 120,000, no? And ang na-out ko siya ng 180,000. So kumita ako ng 50% ng swerte ni Kalbo. Okay, no? So hindi ko po ma-articulate kung bakit ako natakot doon, no? Pero alam ko something is wrong. Nararamdaman ko talaga, nakukutuban ko talaga. So hindi ko ma-articulate until ito na talaga ang topic po natin ngayon. Yung libro po ni Howard Marks, guys. The most important thing, kailangan niyo pong basahin po ito kung serious po kayo na stock investor. Ako po, binili ko talaga yung hard copy po nito, no? May soft copy ako, may hard copy rin po ako nito kasi ang ganda po talaga ng libro na to. Parang ano po ito, parang Bible po ito ng investing po. Ang ganda-ganda po nito. Pero marami po kasing topic po dito na important thing pag nag-i-invest ka. Isa lang po ang ituturo po natin, tatalakayin natin ngayon, yung tinatawag po na pendulum metaphor of the stock market. Ito talaga ang laging tinuturo ni Howard Marks. Legendary billionaire investor po si Howard Marks, no? Ayan. So, ano ba yung pendulum na sinasabi niya? Ito po yung pendulum. Ibig sabihin, pumapalo sa kanan, pumapalo sa kaliwa, pabalik-balik lang daw yan, pabalik-balik, no? Pupunta sa extreme right, pupunta sa extreme left, extreme right, extreme left, ganon, pabalik-balik po ang pendulum. Ganon daw po ang stock market. Ang sinasabi ni Howard Marks ay lumilipat-lipat lang daw yan, stock market. Magsiswing back and forth po yan from optimism to pessimism, pessimism back to optimism, optimism back to pessimism again. Pabalik-balik lang daw yan na between optimism and pessimism po, no? Ayan. So, extreme right, halimbawa, optimism po ito. Extreme left, ito yung pessimism. Diyan lang daw po naglalaro yan. Kasi po, tayo po mga investor po sa stocks, we are emotional animals. Mga animal daw tayo. na talagang nadadala ng bugso ng damdamin rather than being objective, being fundamental. Yan. So the stock market does not reflect the real value of
the underlying business. Hindi talaga tayo rational na tinitingnan lang natin yung totoong value ng business. Hindi. Emotional daw po tayo. Pag pessimistic ang mga tao, during pessimistic time, mababa po ang prices sa market compare sa totoong value, no, ng market. Anyways, alam ko po, karamihan po sa inyo alam na po ito, no, pero hold on lang po, no, panoorin niyo yung video hanggang huli kasi i-discuss po natin, no, yung mga kailangan gawin, yung mga bilin po ni Howard Marks ay i-discuss po natin, no? Ayan. Pag optimistic naman ng mga tao, mataas naman ang prices sa market, alam nyo na po to, bull run po. So mas mataas ang prices niya compare sa intrinsic value, compare sa true value ng stock. Ayan. So pag high extreme, masyadong optimistic ang mga tao, eto na po, excessive. Sumusobra na. Yan ang naramdaman ko po noong 2018 na hindi ko po ma-explain, pero yung naramdaman ko talaga yung sobrang energy ng market, sobrang excessive na optimism. Ayun, sobrang confident na ng mga tao, yung valuation wala na, unsustainable na ang level, ang tataas na ng PE ratio nun. Ano PE ratio? Nasa 30 na yata average PE ratio nun, no? So risk is often underestimated, na underestimate ang risk na mawalan ng pera, no? This is the time when assets are bid up, ayan, no, mataas, no, to the levels that may not be supported by the underlying intrinsic value. Hindi suportado ng intrinsic value. Sobrang mahal. Ito ang nakakatakot. This is a time that you slowly, sa opinion ko lang po, no, slowly nagta-transition ka na, nagtitrim down ka na ng stocks mo. Nililipat mo na sa cash or other asset. Parang ganun po, no? On the other extreme po, pag low extreme naman, sobrang pessimistic ng mga tao. Investor become overly fearful. Sobrang takot. Katulad po ngayon. Kaya yung valuation po, plummets, bumabagsak. Kasi po, general aversion to risk. Ayaw ng risk ng mga tao. Sobra na ang aversion sa risk. Too much, no? Ayan. So, sobrang takot po, no? Katulad ng nangyayari po ngayon, sobrang takot. Wala pong gusto magpasok kahit piso sa stock market. And this can lead to, opportunities for value investors. Kahit katulad po natin. Kaya po value investing channel po tayo, no? Na nakakabili tayo ng stock at discounted prices. Ito po ang time na tayo ay nagpa-party. Okay? So this is the time na kailangan ini-ignore natin yung pangungutya ng mga tao, no? Okay, kasi po rational po tayo, wala po tayong pakialam, no? Diyan sa mga yan, basta importante po mabili natin na mura ang mga stock, no? Kasi po may tinatawag na mean reversion, doon yung sinasabi ni Howard Marks. Babalik ka rin sa gitna. Isipin mo yung gitna, ito yung totoong value ng mga stock, no? So babalik po yan. Pag sobrang baba niyan, babalik din yan, naangat din yan. Pag sobrang taas naman yan, wala ka, babagsak yan. So yan lang po, pabalik-balik yan kasi sinusundan nila yung gitna, yung totoong value ng mga stock. Yan ang mean reversion. Babalik ka rin sa gitna, papunta sa gitna. Kasi yung both ends na malayo sa intrinsic value, unsustainable daw po yan, no? Alright. So tendency is to go back to normal o sa gitna, no? And ang market daw po, sabi ni Howard Marks, parang cycle lang yan, paulit-ulit lang yan. Palipat-lipat ka lang ng pessimism, optimism, no? Umiikot lang tayo kasi ang market ay emotional, no? So, ito na. Ano yung mga reminders po natin, no? Guys, no, hindi natin alam kung gaano tayo katagal sa isang extreme part ng market. Yan ang lagi ninyong tatandaan. Huwag po kayong magbibigay ng time frame. Huwag po kayong maniniwala na sa mga nagsasabi 2024 okay na, 2025 okay na. Wala pong nakakaalam kung gaano tayo katagal sa isang extreme part ng market. Hindi natin alam kung kailan babagsak o kung kailan aangat. Walang nakakaalam. And during bull run, kahit super mahal ng market, it is possible pa rin na tumaas. Kahit mahal na ang market, pwedeng tumaas, no? And during bear market, kahit sobrang mura ng market, pwede pa rin bumagsak yan. Wala po nakakaalam po niya, no? So mahirap po ang tinatawag ng market timing. Huwag po kayo masyadong makikinig sa mga sinasabi nila na yan na 2024 okay na. Okay, wala nakakaalam po talaga, no? Pag mahal ang market at halimbawa nag-bull run na po, no, at mataas na ang market at nag-stop ka na mag-invest, paano pag lumipad pa lalo yung market, dinawalan ka ng opportunity, o di ba, naisip niyo po ba yon? O pag mura naman yung market niya, tulad niya mura at tagbilihan tayo, bili, pwede rin bumagsak pa yan, no? Pwede pang bumagsak yan at magkaroon pa rin tayo ng losses. So yan ang tanong ng bayan, Kuya John, ano ang dapat nating
gawin. Oh, yan. So unang-una po, sinasabi ni Howard Marks, buting tingin po natin, think in terms of probabilities. No? Ganun po tayo mag-isip, probability. Probabilistic kasi hindi natin alam anong mangyayari. Pero yung probability, no? Yung probability, no? Pag mataas ang market, no? Mababa na po ang chance na lalong tumaas po yan. Parang pendulum. Pag mataas na yung inabot nung pendulum pa ganun, paliit ng chance na lalo pa siyang tumaas. At malaki yung chance niya na bumaba. Although hindi natin alam kung tataas ba siya talaga o hindi na. Pero yung probability nandun, no? Medyo tagilid ka na doon. Tagilid ka na pag mahal na market. Tagilid na ang probabilities mo. Pag mura man ang market, mas mababa ang chance na bumaba pa yan. So halimbawa ngayon tayo nasa 6.1, mas mababa po ang probability na bumaba pa po tayo ng 5.8, 5.5 ganyan. Although pwede pa rin. No? Mas mataas ang probability na medyo umangat na po tayo ng konti. Parang ganun po, no? Oh, so number 2 po na bilin ni Howard Marks, risk management, no? Kailangan po lagi tayo nag-iingat sa risk kahit anong market condition, no? Kay bull market, kay bear market, kahit anong market pa yan, kailangan po nag-iingat po tayo sa risk. Tinitingnan natin yung risk, no? Always look for strong business at lagi tayong naghahanap ng undervalued stocks at low debt. Kasi sinasabi po ngayon, bear market daw po, dapat ang pinupustahan natin yung mga mabababa utang kasi sila yung sila yung medyo protected. Kahit bull run, dapat ang binibili nyo, low debt din. Kasi wala nakakaalam kung kailan biglang tatamaan ng ekonomiya ang buong mundo. Wala nakakaalam. So kung low debt ka nag-i-invest, edi may protection ka. Ibig sabihin, all season, dapat ang style mo pang all season, no? Para kang si Vilma Santos, no? Star for all season. Tama ba yun? O si Maricel Soriano. Anyways, trim konti, no, ng mga overvalued. Then pag nagmamahal, no, trim, dagdag mo sa mga undervalued mo, no? Ayan. And pag wala ka pumakit ng investment na pumapasok sa yung mga criteria, na gusto mo strong yung business, gusto mo undervalued, and gusto mo mababa utang, huwag mong pilitin, huwag pong pasok ng pasok just for the sake na makapag-invest po tayo. Ano pa? Number 3, bilin ni Howard Marks, contrarian approach. Contrarian, ibig pong sabihin, no? Saliwa ka sa traffic. Kung saan papunta ang mga tao, huwag mong susundan. Dapat pasalubong ka, opposite ang direction mo. Ibig sabihin po, pag pessimistic po, katulad ngayon pessimistic, dapat bili ka ng bili ngayon. Sinasamantala natin na mura po ang stock at kasi nga po, opportunity to for long-term gain. In the long term, panalo po yan, no? And kapag masyadong optimistic ang mga tao, ayan, high five, yay, party, ang mga buong market, nagpasukan na lahat ng mga nagte-technical analysis, nagpasukan na lahat ng mga klase ng investor, no? Pati yung magbubuko sa kanto, pumasok na sa stock market, sa sobrang dami na nang naiengganyo sa paglipad ng market, no? Pati lahat. pati yung mga tambay sa kanto, nag-stock market na rin, ayan na. Mag-isip-isip ka na baka kailangan mo na magbenta para daw ma-protect natin ang ating capital. Ayan po, si Howard Marks po ito. Guys, kung lodi po natin si Warren Buffett, ito po ang lodi ni Warren Buffett, guys. Kasi po tuwing naglalabas po ng memo, si Warren Buffett, si Howard Marks, no? At dumating na po sa mailbox ni Warren Buffett po niyan, binibitawan na po ni Warren Buffett ang lahat ng kanyang ginagawa. Bubuksan po niya yung memo ni Howard Marks at binabasa po niya kasi gustong-gusto niya po talaga mabasa ang lahat ng insight ng tao po na to. Grabe po. Napakagaling po yung libro po na to. Napakagaling po. Highly recommended ko po talaga sa inyong lahat. Mag-enjoy po kayo at bubuting-tingin po natin ang mga sinasabi sa librong ito in the future videos. Ayun lang po. Summary po, no? Market, extreme ends, no? Pendulum po, no? Think in probabilities, no? Huwag po tayo mag-stop mag-invest po, no? Nag-a-adjust lang po tayo, no? Siyempre, dapat mind your risk, no? Always invest in strong business, undervalued, na mababa ang debt, no? Yung asset allocation, of course, no? Iniisip din po natin. And dapat po, contrarian po ang ating approach sa investing. Ayun, general education lang po, no? Ito, no? Wala po kung talagang nire-recommend na stock sa inyo kung saan kayo mag-i-invest, no? Ayan, disclaimer lang po. Do your own research po, no? Bago kayo gumawa ng any investing decision. Ako po isang
pang amateur investor lang. Okay, salamat po lagi sa support po ninyo. Napaka-warm po ninyo lagi. Lagi po kayong nagla-like, subscribe, share nagko-comment din po. Nag-enjoy po talaga ako na makipagkwentuhan sa inyo. Salamat sa inyong undying support. God bless po. Happy investing. Bye-bye.